programa. Opo, bakit nyo po pinanawagan ang agaran na pagbibitiw ni Executive Secretary Recto po? Well, ang pananawagan yan ay dahil sa long history ng mga wrong policies ng mga anti-people at saka anti-health. Personal namin siyang nakilala noong 2012 doon sa Syntax Law of 2012. Kasi ang utos sa amin noon ni President Aquino during the time nung buhay siya at saka ng mga advocates, mga economists at lahat ng gabinete na ipasa yung syntax para magkaroon na mataas na buwis para sa tobacco at alcohol. At ang perang yan, na billion-billion, ay pupunta sa universal healthcare na napirmahan ni President Duterte ng 2019. Nung meeting na yun, October 2012, kami ni na Dr. Abunjo Balgos, isang pulmonologist, Dr. Tony Dance, Dr. Gina Nazareth, Dr. Maricar Limpin, pumunta ng alas 10 ng umaga sa opisina ni Senator Ralph Recto na chairman ng Ways and Means Committee. Sa maniwala kahit sa hindi, at 10 o'clock in the morning, umiinom ng alak at naninigarilyo. Ang turing namin ay 60 billion, pero binabaan niya sa 15 billion lang. At yan ang nilalabi ng tobacco company. Ang tobacco company na yan ay nasa Batangas. So, paglabas namin ng kwarto, dismayado, hindi pa nga nakita dito ang picture ni Secretary Cabral kasi umalis na siya. Nag-thumbs down sign kami at yun yung nag-viral. The next day, natanggal siya, pinalitan siya ni Senator Frank Drilon. At napirmahan ang landmark na syntax law, kaya tayo nagtatamasa ng pera para sa PhilHealth, billion-billion. Ngayon, 2005, under President GMA, siya ang main author ng expanded value-added tax. From 10%, ginawa niyang 12%. At yun ang nagpatalo sa kanya sa Senado ng 2007. Now, nung siya ay naging Finance Secretary, ang ginawa nila ay inayos sa Kongreso ng Deputy Speaker siya. At pag-upo niya ng January of 2025, nagkaroon siya ng circular na pinalilipat ang pondo daw na excess na 60 billion. At tahimik pa yon, buti na lang may mga officials ng PhilHealth na binigay in tranches. At hindi pa nakinig yan, nag-hearing nun doon ho sa Senate Health Committee na pinangungunahan nun ni Senator Bongo. Hindi pa tuminag yon kasi first meeting yun at birthday ko yun July 30. Nakakuha na sila ng mahigit na 40 billion until nag-TRO, oral arguments, at kalalabas December 5. Talo po sila, unconstitutional yung paglipat ni Secretary Recto. So, may plunder charges sa kanya, alleged dahil sa technical malversation against Secretary Recto and Emmanuel Ledesma. Ngayon, in 2025, DOF Secretary siya, ngayon executive. Akalain mo zero ang budget for 2025. Di ba? At ibig sabihin, wala talagang mapapala tayo kasi kung ang PhilHealth ay zero, hindi natin ina-expect na magkaka-universal healthcare. Tapos maraming okasyon na siya ay nagbe-vape din sa loob ng opisina. I think mayroong pictures na kumalat dyan. Nakausap niya yung mga mayors for good governance. In the picture were Mayor Magalong and Mayor Joy Belmonte. So, ang tingin namin ng mga doktor, tahimik yung iba. Kasi siyempre, executive secretary, member ng board ng PhilHealth dahil finance. Hindi ka lang mabayaran dyan. Ang mga hospital natin, ba'y malulugi kasi nag-a-amortize sila.
So, iba takot lang, hindi magsabi. Ngayon, ang sukdo lang ginawa, yung hindi bigyan tayo ng suspension para sa sa excise tax sa diesel at gasoline. Kasi binigay lang LPG at kerosene. Tapos yung maraming nananawagan na i-enumerate natin para sa value-added tax reduction sa 12 to 10%. Kasi tayo ang pinakamataas sa Asia. Ang una nagtawag niya si Congressman Leandro Libiste. Sinunggundahan na ni uh, Senator Lauren Legarda. Si Congressman Miro Kimbo, pumapayag na rin siya para sa gasoline at saka sa diesel. Si Senator Bam Aquino, do hindi sinasabi niya na related to Senator Recto, nagpapatawag na rin ng pagbaba. Si Congressman Chel Jokno, si may panukala sa upper chamber si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Kung mapapansin mo, hindi na to party lines eh. Hindi na to BBM ka, Didi. Ito yung mga halo na mga tao. Whether DDS ka, BBM ka. Itong mga to, progressive thinkers, itong iba, Bam Aquino, na nagtatawag na Chel Jokno. Ibig sabihin, hindi na to party line. Ito'y sigaw na ng mga taong bayan. At kanina, nasa convention kami ng mga doktor, lahat ay nagsasabi tahimik lang kasi takot. Ngayon, pag tayo natakot at ang close advisor to the president ay binibigyan ng wrong advice, hindi tama yun. Hindi pa naman siya confirm, acting secretary pa yan. At ang balita natin, ayaw pa mag-submit for the Committee on Appointments kasi hindi ka pwede kung meron kang alleged plunder cases na dalawang grupo ang nag-offer niyan. Bakit natin gusto siya matanggal? Kasi alam natin ang value-added tax, hindi yan ma-approve kung hindi isa sa batas. So, kailangan mag-pressure tayo na matanggalin siya para ang balita siyang humaharang sa lower house, sa upper chamber para matupad ito. Pero kung gagawin ng Pangulo, na yan ay isang urgent bill, tinatawag nila na dapat pirmahan. Bakit hindi pinipirmahan samantalang naibigay na ng Senado at Congress yung utos para dun sa mga excise tax. So, ibig sabihin may humahad lang. At yan yung hindi magusto na maraming tao. Ang middle class, ang nagbabayad pero overtax, manipulated, abuse. So kung mananatili ang isang anti-people, anti-health, nandun sa kataas-taasan na katungkulan, wala nang mangyayari sa bansa natin. Talagang lulubog tayo. I think siya ay big burden para sa ating lahat. At yan ang pinapanawagan natin na kailangan na siya mag-resign. At kung hindi siya mag-resign, patuloy pa rin mag-ground swelling ang mga tao hanggat magalit na. Kasi talagang hirap na hirap ang mga tao ngayon. At nakita mo naman, hindi lang naman medical community, labor group, business community, ordinary Juan de la Cruz. So, it doesn't make sense na mag-ayuda-ayuda tayo. Pinakamabilis niyan is to reduce the value-added tax right now from 12 to 10%. At hindi rin sinoli pala yung pera ng Supreme Court ng pag-utos. In fact, kinarga nila sa 2026 GAA. At ang utang niya ng government, ng BIR sa PhilHealth, 400 billion na na-discuss. So may arrears. So kailangan natin ipaintindi ito sa taong bayan kasi tayo lang bukod tangi ang mababa ang lifespan sa Asia at 71. Tayo lang bukod tangi ang taas ng ating out-of-pocket expenses hospitalization, 60%. So, ibig sabihin, kaya tayo ganito, naghihirap, wala tayong pera sa kalusugan dahil kay Secretary Recto. At yan ay long history na talagang hinaharap natin. Kung hindi siya mag-resign, patuloy na maghihirap
ang tao 2 taon pa. So, ibig mo sabihin, habang may energy crisis, walang gagawin tayo. Dapat pag-resignin natin para makapili ng tamang kandidat, ng tamang cabinet secretary, executive secretary, na magtuturo kay President Marcos na gawin yung tama para sa tao. Ngayon, massive yung calls. Kita mo naman, laging viral pagka sinasabing mag-resign siya. Ayaw mag-resign eh. So, mangyayari nito, ang mga tao dissatisfied with the current administration because of the executive secretary advising the president on wrong policies na I would say anti-people, anti-health, at saka anti-social service ng mga tao. Opo. Doc, so nakikita nyo po na sa krisis na kinakaharap ngayon ng ating bansa, dala po ng gulo sa gitnang silangan, maaring mas may maganda pa tayong performance kung hindi or wala dyan ang kasalukuyang executive secretary ngayon. Yes, kasi lumalabas, siya ang little president eh. Kung makikita mo, meron din siyang website na nagpapamiting ng iba't ibang sangay. Hindi na ang Pangulo eh. Dahil nagkasakit ang Pangulo, ang naatasang gumanap na parang little president eh siya. Hindi naman siya elected person eh. Hindi siya elected public official. Because of the sickness of the president, siya na gumaganap doon. Kaya nagkakawindang-windang tayo. Makikita mo naman sa kanyang website parang siya ang pangulo ng bansa eh. Ito nga ang pagdidistribute ng bigas dito sa Batangas merong patatak na Office of the Executive Secretary. Kailan naman naging ganun? Namimigay ka lang ng bigas kailangan pa yung magtatak pa sa bigas. So, hindi katanggap-tanggap yung ganito na naglilid sa atin because of the current sickness of the president, though the president is getting well, pero makikita mo, siya ang talagang little president ngayon. So, should we allow somebody na anti-people, anti-health, and then taxing the Filipino people, manipulated, transferring budget from PhilHealth? I don't think it's correct. Kaya we're actually calling right now for the resignation of Executive Secretary Recto. Opo. Para naman ang bansang Pilipinas ay umunlad. Habang may energy crisis, ma-relieve naman tayo of the difficulties and hardships. Opo. Bago lang si partner MJ, yung kanyang posisyon na ngayon, after niya maging mambabatas po, dadaan po sa Commission on Appointments. Nasubukan nyo rin po ba, kasama ng mga kasamahan nyo po, na ma-erase up ito po sa Commission on Appointments? Kasi nagano siya Department of Finance, tapos naging Executive Secretary, lahat subject ata ng Commission on Appointments po, Doc. Yes, kung magkakaroon ng hearing sa Committee on Appointment, ako willing mag-testify yon against the appointment of Secretary Recto. Kasi medyo mahaba yung history ng pagkakaalam ko sa kanyang reputasyon, kanyang character. I think it's about time to unveil kung ano talaga yung character. Kasi 2 taon pa yan tinitingnan ko. 2 taon maghihirap ang taong bayan. So we need really to address that. I think hindi natin alam kung kailan magtatawag, pero 9 secretaries yata ang acting pa. And mukhang masyadong matagal yon para maghirap naman ang taong bayan, lalo na yung executive secretary post. Opo, Doc, si MJ po ito. Sir, kayo po ay veteranong doktor. Kung inyo pong i-general check-up ang bansang Pilipinas, anong problema, sir, na nakikita po ninyo? Well, ang unang-unang problema, leadership, governance, saka corruption. At saka poor execution ng mga plano. Yan ang problema natin. Liderato ang problema, governance ang problema, corruption, at saka execution ng mga programa. At kung ang leaders natin mahina, mabagal, at ang interest ng mga
tao hindi iniisip, talagang sasadlak talaga tayo sa putikan. Yan ang nakikita ko. Yan ang pinakamalaking problema natin.